Mga kaibigan, ang ating kwento ngayon, ito ay re-upload. Bahagi pa rin ng re-uploading na ginagawa natin dahil nga doon sa mga nauna ko nang nailathala na inalis ko kasi ayon sa YouTube, hindi angkop sa kanilang pamantayan. Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Itago niyo po ako sa pangalang Tato. Ang kwento ko ay kwento namin ng aking pinsan na si Kuya Isko. Ganito po nag-umpisa ang aming kwento ng pag-iibigan. Bunsong anak si Kuya Isko sa 4 na magkakapatid. Ako naman panganay sa 2 anak. Ngunit kaming magkapatid, Tito Makoy, malayo ang agwat ng edad namin. Ang edad ko sa nakababata kong kapatid, 8 taon ang agwat. Ang mama ko at ang tatay ni Kuya Isko ay ikatlong magpinsan, magkatabi ang bahay namin. Ayon sa kwento ng mga magulang ko, palibhasa bunsong anak itong si Kuya Isko. Noong 2 taon na ito, tuwang-tuwa raw pag nakakakita ng bata o kaya sanggol. Naaaliw itong paglaruan at akay-akayin ang bata. Nung isilang daw ako ng nanay ko, 3 taon na noon si Kuya Isko, tuwang-tuwa raw ito noong umuwi kami ng nanay ko buhat sa ospital, pakapanganak niya sa akin. At noong ilang buwan na ako, bumili ng duyan ang mga magulang ko, doon ako pinapatulog. Palibhasa, Tito Makoy, wala kaming katulong sa bahay. Ang nanay ko kinakailangang gawin ang mga gawaing bahay habang tulog ako. Minsan raw, Tito Makoy, nagtataka ang nanay ko na mahaba ang tulog ko, hindi ako umiiyak at hindi gumigising. Ngunit natuklasan nila na si Kuya Isko pala nasa tabi ko. Tuwing magigising ako, gagalawin siguro ang duyan upang bumalik muli ako sa pagtulog. Madalas raw nilang nakikitang tulog ako sa duyan. Ito namang si Kuya Isko, napagod siguro sa pagduduyan sa akin, tulog din sa tabi ng duyan. Kaya ang ginawa ng nanay ko, ang duyan palaging merong banig sa ilalim nito upang merong higaan si Kuya Isko. At noong kinakailangan ng mag-aral ni Kuya Isko, kakauwi nito galing sa eskwela, punta ka agad dyan sa bahay namin at inaalagaan ako, binabantayan, lalong-lalo na noong naglalakad na rin ako, Tito Makoy. Ito ang naging dahilan kung bakit paborito akong pamangkin ng mga magulang ni Kuya Isko, kahit na ikatlong magpinsan lang sila ng magulang ko. Si Kuya Isko naman, siyempre, paborito din ng mga magulang ko dahil nga sa pag-aalaga nito sa akin, malaking tulong daw, sabi ng nanay ko. Kinamulatan ko talaga, Tito Makoy, si Kuya Isko ang palagi kong kasama. Kaming dalawa ang magkalarong palagi at natatandaan ko na rin na minsan sa bahay nila ako natutulog noong musmus pa kami, minsan naman si Kuya Isko sa bahay namin natutulog. Basta, Tito Makoy, madalas magkatabi kami sa pagtulog. Nagbibiruan nga ang mga magulang ko at magulang ni Kuya Isko. Ayon sa mga magulang ni Kuya Isko, ang totoo raw ako ang kanilang bunsong anak. At ang mga magulang ko naman, si Kuya Isko talaga ang kanilang panganay. Alam mo, Tito Makoy, sa panahong malalamig, laging masarap ang tulog ko kasi yakap-yakap ako ni Kuya Isko. Ito na ang nakasanayan ko hanggang sa nag-teenager kami. Kay Kuya Isko ko rin na itatanong ang lahat ng mga bagay-bagay sa pagiging teenager at pagbibinata. Kasama na dyan, Tito Makoy, ang kahalagahan ng pagpapatuli. Noong magtapos ako ng high school, sa salo-salong naganap sa bahay, si Kuya Isko na rin mismo ang nakiusap sa mga magulang ko na payagan akong uminom. Alam mo, Tito Makoy, malakas talaga ang impluensya nitong si Kuya Isko sa mga magulang ko, kaya pumayag ang mga magulang kong uminom ako. 3 araw makalipas ang graduation ko sa high school, merong overnight swimming pala ang magkakaibigan at magkakamag-aral sa engineering, sina Kuya Isko. Ito'y bilang pagdiriwang nila sa pagtatapos ng 2nd semester. Bago sila maghiwa-hiwalay, mag-happy-happy muna. Isinama niya ako, Tito Makoy, bilang daw libre niya sa akin sa aking pagtatapos ng
High School. Sa isang beach resort na mumurahin lang pumunta ang grupo ni na Kuya Isko. Kumuha si Kuya Isko ng isang silid sa cottage ng resort. Dito namin iniwan ang aming mga gamit. Ipinakilala din ako ni Kuya Isko sa kanyang mga kaklase. Sinabi niya na pakalipas ng 2 buwan, nasa College of Engineering na rin ako. Kasi Tito Makoy, ito ang gusto kong kunin, Civil Engineering. Alam niyo na po, gaya-gaya lang nga ako kay Kuya Isko. Habang nagiinuman ng kailang tropa, nagpaalam ako kay Kuya Isko na maliligo. Ang sabi niya sa akin, sige tato, basta huwag ka lang gigitna ng masyado sa dagat. Iyan Tito Makoy, ang pagpayag at paalala sa akin ni Kuya Isko. Sinunod ko si Kuya Isko sa kanyang sinabi kasi alam ko naman Tito Makoy na responsibilidad niya ako. Kaya naligo akong kasama ang kanyang mga kamag-aral, hindi kami gumitna sa dagat. Habang sina Kuya Isko naman, nilalamig daw kaya nag-iinuman lang doon sa may open cottage. At noong magsawa ako sa paglalangoy, umahon ako, naligo at muli akong humarap kina Kuya Isko. Masayang nagkukulitan ang magkakamag-aral at magkakaibigan. Nalasing ang ilang magkakatropa kasama na si Kuya Isko kasi hindi sila lumangoy noong gabi, nagiinuman lang talaga. Maging ako Tito Makoy, merong tama rin kasi umiinom din ako ngunit paunti-unti lang at dahan-dahan. Di pa naman kasi ako Tito Makoy talaga umiinom. Madaling araw na nang tumigil sila sa pag-iinuman, lasing na sila. Ang iba naligo pa rin ngunit si Kuya Isko gusto nang matulog. At sa kalasingan niya nga Tito Makoy, napasandal na ito sa backrest ng upuan. Kaya inadalayan ko na itong si Kuya Isko papunta at papasok sa cottage na kanyang inupahan. Pinahiga ko siya sa tulugan. Gaya ng nakasanayan na naming dalawa Tito Makoy mula pa pagkabata, natutulog kaming yakap-yakap ako ni Kuya Isko. Lalo na ngayong malamig kasi naka-aircon ang silid. Ang pagyakap na yan Tito Makoy, normal lang sa amin. Kaya yumakap din ako sa kanya. Subalit Tito Makoy napansin ko na kakaiba ngayon. Kasi dahil siguro sa lasing itong si Kuya Isko, naramdaman ko Tito Makoy na tumayo ang kanyang alaga. Ramdam na ramdam ko iyon. Ngunit pinabayaan ko lang. Kaya lang Tito Makoy makalipas ang ilang saglit, humigpit ang yakap sa akin ni Kuya Isko. At naglalakbay din ang kanyang mga kamay sa katawan ko. Ewan ko ba Tito Makoy, dala siguro nang nakainom din ako at sa edad na 18, para akong biglang dinaluyan ng kuryente sa katawan. Nagugustuhan ko ang ginagawa ni Kuya Isko. Napayakap din ako ng mas mahigpit sa kanya. Kasi Tito Makoy, di ko mapigilan ang parang kakaibang epekto nito sa pakiramdam ko. Yung pagyakap at ang mga haplos ni Kuya Isko. Parang pinananabigan ko ang kanyang ginagawa sa akin. Kaya hindi ko nga alam Tito Makoy kung bakit humalik ako kay Kuya Isko sa kanyang labi. Ang paghalik kong iyon, ginantihan naman ni Kuya Isko. Amoy alak ang kanyang hininga ngunit sa pangamoy ko Tito Makoy parang ang bango-bango nito. Nakipaggantihan sa akin si Kuya Isko at hanggang sa di namin namamalayan, uminit kami pareho. Kuya Isko, ano itong ginagawa natin? Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Iyan Tito Makoy ang wika kong pabulong kay Kuya Isko. Hindi siya umimik, tuloy-tuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Parang nawala ako sa katinuan Tito Makoy. Hanggang sa tuluyang uminit kaming dalawa, naging mainit ang gabi, naging matamis ang tagpo naming magpinsan nung oras na iyon. Kasi maging ang pagyakap ko sa kanya Tito Makoy, pahigpit rin ng pahigpit at hindi ko rin mapigilan ang humalik sa kanyang pisngi at sa kanyang labi. Kaya naganap sa amin ni Kuya Isko ang hindi ko inaakalang magaganap at magagawa naming magpinsan. Nakatulog kami Tito Makoy ng mahimbing pagkatapos naming mag-ulayaw. Yun ang totoo Tito Makoy, nag-ulayaw talaga kaming magpinsan. Nagising ako Tito Makoy mataas na ang araw at
Gulat na gulat pa rin ako, Tito Makoy, kasi nakita kong yakap-yakap pa rin ako ni Kuya Isko at pareho kami, Tito Makoy, mga walang suot sa katawan. Sa laki ng aking gulat, bigla akong kumalas sa pagkakayakap ni Kuya Isko. Nagising siya noong kumalas ako. Kuya Isko, nagmilagro tayo kagabi. Ito, Tito Makoy, ang wika ko na medyo patanong. Oo, alam mo, alam ko, alam natin pareho. Lasing ako, lasing ka, pareho tayo malakas ang loob natin. Ito ang wika sa akin ni Kuya Isko. Pero Kuya Isko, kuya kita. Ito, Tito Makoy, ang wika ko na medyo nahihiya at nag-aalala. Ano ngayon? Malayong magkamag-anak tayo. Di naman natin pinilit ang sino man sa atin. Yan muli, Tito Makoy, ang kanyang sagot sa akin. Oo nga, Kuya Isko, pero ikaw si Kuya Isko ko. Ito ang muli kong sagot kay Kuya Isko. Ang ginawa ni Kuya Isko, Tito Makoy, hinila niya muli ako pahiga muli sa kanyang tabi. Alam mo, Tato, walang nabago sa atin. Ikaw pa rin ang baby boy ko. Walang masama sa ginawa natin. Kaya halika, yakap ka muli kay Kuya. Iyan, Tito Makoy, ang medyo naglalanding wika ni Kuya Isko sa akin. Kaya wala akong nagawa, Tito Makoy, kung di ang humiga muli sa kanyang tabi at yumakap. Kuya Isko, okay lang ba sa iyo ang nagawa natin? Ito muli, Tito Makoy, ang pangungulit na tanong ko. Oo, kasi natural lang yon sa katulad natin na wala pang asawa. Pag nakaramdam tayo ng pangangailangan, gusto nating mapawi iyan. Iyan, Tito Makoy, ang wika sa akin ni Kuya Isko. Dumating ang sunod na pasukan, nasa college na rin ako at gaya ng plano ko, civil engineering din ang kinuha ko. First year ako, si Kuya Isko naman, fourth year. Sa tuwing may activity ang College of Engineering, lalo na kung pupunta sa ibang lugar, mag-overnight, walang pag-aalala ang mga magulang ko kasi kasama ko si Kuya Isko. Palibhasa kasi, Tito Makoy, hindi naman kalakihan ang population ng engineering sa aming pamantasan. Halos magkakakilala ang lahat ng mga estudyante. Kasi siguro mga nasa 300 lang kami lahat na mga engineering. At sa bawat out of town activity na ginagawa, lalong-lalo na kung overnight, palagi kaming kumukuha ng silid ni Kuya Isko. Dito kami natutulog. Siyempre, Tito Makoy, naumpisahan na namin noon, lagi-lagi na namin ginagawa ni Kuya Isko ang pribadong bagay naming dalawa. Ako, Tito Makoy, hindi kasing galing ni Kuya Isko pagdating sa mathematics. Lalong-lalo na sa advanced integral calculus. Nahihirapan ako kaya madalas nagpapaturo ako kay Kuya Isko. Maging sa hydraulic physics, nahihirapan din ako. Buti na nga lang talagang magaling itong si Kuya Isko. Subalit nalungkot lang ako ng bahagya nang magtapos na itong si Kuya Isko. Magkakahiwalay na kami. Ngunit alam nyo po, kailangang harapin ito kasi talagang darating at darating ang panahong kinakailangan naming magkahiwalay na magpinsan. Si Kuya Isko kasi kinailangan niyang lumuwas ng Manila upang mag-review sa licensure exam. Pagpasok ko ng third year sa civil engineering, malungkot ako, Tito Makoy, kasi wala na sa paaralan si Kuya Isko, wala na sa eskwela at sa bahay. At ang magandang balita, 3 linggo matapos ang examination, lumabas ang resulta, Tito Makoy. Pasado si Kuya Isko, isa na siyang civil engineer. Laking galak ng pamilya nila at maging ang pamilya namin, Tito Makoy. Alam niyo po, sa pagdiriwang ng kanyang pagkakapasa, sa isang resort ito ginawa ang salo-salo. Ang mga magulang ko nagluto rin ng 2 ulam bilang ambag nila sa celebration. Kasi nga, ang sabi ng mga magulang ko, panganay na anak nila si Kuya Isko. Nang ma-release ang lisensya ni Kuya Isko bilang isang civil engineer, nagulat ako, Tito Makoy, sa kanyang ibinalita sa akin. Kuya Isko, ano? Papasok ka sa Philippine Army?
Delikado dyan, Kuya Isko. Bakit pa kumuha ka ng civil engineering kung pangarap mo palang maging sundalo? Dapat sana, Kuya Isko, pumasok ka na sa PMA noon pa. Yan, Tito Makoy, ang wika ko, nagulat at medyo natatakot ako sa plano ni Kuya Isko na pumasok sa Philippine Army. Relax ka lang, Tato. Non-combatant ang papasokin ko. Sa brigade engineering ako papasok. Alam mo na, kailangan nila ang mga katulad ko. Sa mga lugar kasi na infiltrated ng mga rebelde, sinusunog ang mga gamit ng mga contractors. Philippine Army ang pumapasok dyan upang gumawa ng kalsada, tulay at ilan pang social development projects. Ito, Tito Makoy, ang pagpapaliwanag sa akin ni Kuya Isko. Kahit pa, Kuya Isko, natatakot pa rin ako. Iba na lang kaya ang pasukin mo. Yan, Tito Makoy, ang wika ko kay Kuya Isko na nababahala ako. Isang araw nga nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na magsusumiti raw ng application niya sa pagpasok niya sa Philippine Army. Kinagabihan nung araw na umalis si Kuya Isko, nagtaka lahat sa bahay kasi hindi siya nakauwi. Kung magsusumiti pa lang naman ang application, hindi pa naman sila dadalhin sa training camp. Walang text, walang tawag at walang balita. Uncle, Auntie, baka naman pakatapos niyang magsumiti ng kanyang application, bumisita ito sa mga kaibigan. Siyempre pipigilan yon na bukas na lang umuwi. Iyan, Tito Makoy, ang wika ko sa mag-asawa. Sana nga, Tato, pero bakit hindi siya nagte-text? Maagang umalis, mag-aalas 11 na ng gabi, wala pa rin. Ito, Tito Makoy, ang wika ng kanyang nanay na nababahala na. Pinapakalma ko ang mga magulang ni Kuya Isko, ngunit, Tito Makoy, aaminin ko rin na maging ako kinakabahan. Ibang klase ang kabang aking nararamdaman. Ngunit hindi ko ito ipinapahalata sa mga magulang ni Kuya Isko. Alam niyo po, parang gumagana sa akin ngayon ang iispi naming dalawa ni Kuya Isko. Hindi ako mapakali. Nasaan na kaya siya? Bakit ni hindi man lang tumatawag o mag-text? Umaga na, hindi pa rin nakakauwi si Kuya Isko. Wala ring text at walang tawag kahit kanino sa amin. Merong dumating na hindi namin kilalang dalawang lalaki, sakay ng isang private car. Mukhang mga sundalo yata, Tito Makoy, kung kumilos ang mga ito. Kitang-kita ko sa kanilang galaw. Matitikas, ngunit mukhang mababait naman. Magandang umaga po. Ito po ba yung bahay ni Isko Santa Maria? Yan ang tanong ng isang lalaki, Tito Makoy. Ay, opo, ako po ang nanay. Bakit? Ano pong nangyari sa anak ko? Anong nangyari sa anak ko? Nasaan ang anak ko? Ito, Tito Makoy, ang tarantang sagot ni Auntie. Auntie, relax ka lang muna po. Pagsalitain muna natin siya. Yan, Tito Makoy, ang wika ko sa auntie ko na natataranta talaga. Ma'am, relax lang po kayo. Ngunit maghanda po kayo ng gamit kasi isasama namin kayo. Yan ang wika ng lalaki, Tito Makoy, ngunit hindi pa nga ito tapos na magsalita. Sumabad na naman si Auntie. Bakit? Nakakulong ba ang anak ko? Anong kaso? Anong dahilan? Bakit nakakulong ang anak ko? Yan, Tito Makoy, ang talagang nagpapanik ng wika ni Auntie. Auntie, kalma lang po kayo, patapusin niyo siyang magsalita. Ito, Tito Makoy, ang muling saway ko na naman sa auntie ko, ang mama ni Kuya Isko. Nagpatuloy ang lalaki. Ma'am, hindi po nakakulong ang anak niyo, nasa ospital kasi na-aksidente. Pero okay naman po siya. Ngayon po ang kinakailangan niyong gawin, mag-ayos kayo ng mga gamit, magdala at isasama namin kayo sa ospital. Iyan, Tito Makoy, ang mahinahon na wika ng lalaki. Ante, sige na po, magbihis na kayo, kailangan nating sumama sa kanila. Sige na po at relax lang muna kayo, ante. Iyan, Tito Makoy, ang wika ko sa auntie ko na talagang tarantang-taranta at nagpapanik. Habang naghahanda ang mag-asawa sa mga gamit na dadalhin upang sumama dito sa dalawang lalaki, nakipag-usap ako, Tito Makoy, sa dalawang lalaki.
Tinanong ko kung ano ang problema at bakit nasa ospital si Kuya Isko. Napag-alaman ko Tito Makoy na matapos palang makapagsumiti ng kanyang application form si Kuya Isko, naghihintay ito ng bus na sasakyan pa uwi sa tapat ng gate mismo ng Philippine Army Headquarters. Biglang may sasakyang nawalan ng direksyon, inararo ang mga taong nakatayo sa gilid ng kalsada. Kasama si Kuya Isko Tito Makoy sa naararo. May dalawa pa raw na kawani ng Philippine Army ang kasama sa mga biktima. Sir, kumusta po si Kuya Isko? Ito ang tanong ko sa aking kausap. Ayon sa nakarating sa amin, nasa ICU ito. Iyan Tito Makoy ang sagot muli sa akin ng lalaki. Bigla akong kinabahan Tito Makoy. Sana nga hindi malala ang kalagayan ni Kuya Isko. Kaya lang nasa ICU ito, ibig sabihin hindi biro ang tinamong pinsala. Sumama ako kina auntie at uncle papunta sa ospital at dumiretso kami sa ICU. Sina uncle lang sana ang papapasukin kasi bawal naman ang maraming tao sa loob ng ICU. Ngunit Tito Makoy, napakiusapan ko ang mga kawani ng ospital na ang auntie ko ay matarantahin. Kailangang merong umalalay sa kanya upang sabihan kung natataranta ito. Pumayag naman ang pamunuan ng ospital na sumama ako kay auntie sa loob ng ICU. Habang papasok kami sa ICU Tito Makoy mula sa salamin na bintana, nakita ko si Kuya Isko na walang malay. Nakakabit ang respirator sa kanya at iba pang mga bagay na nakakabit sa katawan nito. Si auntie humahagulhol pumasok sa ICU. Ewan ko Tito Makoy, umiiyak siguro itong si auntie na nakapikit ang mata. Bigla siyang umupo sa gilid ng kama. Isko anak, anong nangyari? Gumising ka anak. Yan ang umiiyak na wika ni auntie sabay hawak sa kamay ng pasyente. Ang problema Tito Makoy, sa sobrang pagpapanik ni auntie, umiiyak ito. Nakita ko ngang nakapikit ang mata. Ngunit sa ibang kama siya nakatapat, ibang pasyente ang hawak-hawak niya ang kamay. Auntie, hindi yan si Kuya Isko. Tingnan niyo, matandang lalaki ang pasyente. Iyan Tito Makoy ang wika ko sa auntie ko. Alam niyo po na himasmasan si auntie, tumingin ito ng maigi sa pasyente at nang makita niyang maling pasyente nga ang kanyang natatapatan, bigla itong natigil sa pag-iyak. Sino ba namang pasyente to? Yan Tito Makoy ang tanong sa akin ni auntie. Alam niyo po, buti na lang wala yung kamag-anak na nakabantay sa pasyente na natapatan ni auntie. Nung oras ding iyon, walang mga nakabantay na pasyente sa loob ng ICU. Alam mo Tito Makoy, bigla tuloy nawala ang kaba at pag-aalala ko kay Kuya Isko. Natawa ako Tito Makoy. Buti na nga lang talagang napigilan kong humalakhak. Ang ICU ng ospital may ilang pasyente ang na-accommodate. Hindi ito individual kagaya ng private room kasi maliit lang naman ang ospital, ngunit kilala ito na maganda ang medical services nila. At buti na lang Tito Makoy, wala ang nagbabantay sa ibang pasyente noong oras na ito. Kaya kaming dalawa lang ni auntie ang naroon at si uncle naman nasa labas ng ICU. Noong tanghali na, naisip kong magpaalam muna kina auntie at uncle. Umuwi ako upang maging karelyebo ng mag-asawa sa pagbabantay kay Kuya Isko. Ang iba kasing mga anak nila nasa Manila, may mga pamilya na rin. Walang ibang aalalay talaga sa mag-asawa kung hindi ako. Bumalik nga ako noong sumunod na araw. Wala pa ring pagbabago kay Kuya Isko. Walang improvement sa kanyang mga vital signs. Hindi pa rin nagkakamalay. Nung ako na lang ang nakabantay, pagkatapos na umalis ni na auntie at uncle, umupo ako sa tabi ni Kuya Isko. Hinawakan ko at pinisil ang kanyang palad. Pagkatapos Tito Makoy, binulungan ko ito. Bagamat nag-aalala ako, ngunit sa halip na maging emosyonal, dinaan ko na lang Tito Makoy sa pabiro ang pagbulong ko kay Kuya Isko. Kuya Isko, gumising ka na, gising na.
Huwag kang umasta dyan na pupunta ka na sa langit. Ewan ko lang kung qualified ka na. Ngunit mukhang hindi pa kaya gumising ka muna dyan. Itigil mo yung pag-iilusyon mo na yan. Ito Tito Makoy ang bulong kong pabiro kay Kuya Isko. Tumingin ako sa paligid, walang ibang taong nakamasid, walang ibang taong naroon. Kaya hinalikan ko sa pisngi si Kuya Isko. Pagkatapos bumulong muli ako. Kuya Isko, gumising ka na sabi. Tumigil ka dyan sa kaiilusyon mo na yan. Napupunta ka na sa langit. Yan muli Tito Makoy, ang wika ko sa kanya. Kung ilang beses kong ginawa ang pagbulong na iyon, mga pabiro kay Kuya Isko, ngunit walang reaksyon. At noong magpasukan na ang mga nurse at doktor upang tingnan ang mga pasyente sa ICU, lumabas muna ako at kumain. Tanghali na kasi Tito Makoy, hindi ko pala namamalayan. At noong gabi Tito Makoy, noong lumalalim na ang gabi, ganoon pa rin ang ginagawa ko, tuloy-tuloy ang pabulong-bulong ko kay Kuya Isko. At nang makakuha ako ng tiyempo Tito Makoy na walang tao, walang nakamasid sa akin, hinalikan ko talaga si Kuya Isko sa labi nito. Sabay yung pagbulong ko pa rin na gumising na siya at mahal ko siya, mahal na mahal siya ng kanyang baby boy. Dala ng sobrang pagod Tito Makoy, nakatulog din ako. Sa sitwasyong ito Tito Makoy, nakatulog ako, nahawak-hawak ko ang isang palad ni Kuya Isko. Alam niyo po, nananaginip ako na nagkamalay na raw siya, nangungulit na naman sa akin, kagaya ng pangungulit niya sa akin paminsan-minsan noong mga bata pa kami. Ito'y para umiyak ako. Ganyan talaga si Kuya Isko noon Tito Makoy. Palagi niya akong iniinis, kinukulit para umiyak. At kapag umiyak na ako, siya na rin ang magpapatahan sa akin. Paggising ko Tito Makoy, napansin kong nakahawak din sa palad ko ang kamay ni Kuya Isko. Nakiramdam ako ng maigi sa pagkakahawak niya sa palad ko. Alam niyo po, nabuhayan ako. Kitang-kita ko kasing gumalaw ang kanyang hinliliit na daliri. Pinisil ko muli ang kanyang kamay at ramdam ko Tito Makoy, gumalaw ito ng mahina lang. Kuya Isko, gising ka na. Narito si baby boy mo. Iyan ang wika ko Tito Makoy na hindi napabulong. Upang lalong makasiguro ako sa aking nakikita, binitiwan ko ang kanyang palad. Halos hindi ako kumukurap sa pagkakatitig ko rito. Ilang sandali nga Tito Makoy, sa tingin ko lahat na daliri ni Kuya Isko gumalaw. Nang makita ko ito ng 3 beses na gumalaw, lumabas ako sa ICU, pumunta sa nurse station para ibalita ang aking nakita. Sumama sa akin pareho ang doktor at ang nurse sa ICU. At pagdating nga namin Tito Makoy, gumagalaw-galaw na ang mga daliri ni Kuya Isko. Binulungan ko ulit si Kuya Isko habang nakaharap ang nurse at ang doktor. Kuya Isko, hahalikan kita. Kung ayaw mo, sampalin mo nga ako. Iyan Tito Makoy ang bulong ko. Humalik ako sa noo ni Kuya Isko. Tapos Tito Makoy, gumalaw ang kanyang braso. Alam niyo po, halos lumundag ako sa tuwa nang makita ko ang kanyang reaksyon. Hinayaan muna namin siya, ngunit lalong nakabantay kami sa mayat mayang development sa kanyang mga vital signs. Alam niyo po, sa sobrang galak ko, lumabas ako ng ospital, lumabas ako ng compound upang manigarilyo kahit na hating gabi na. Kasi Tito Makoy, talagang nabubuhayan ako ng husto kahit pa under observation pa rin si Kuya Isko. Pagbalik ko sa ICU Tito Makoy, muli akong naidlip sa tabi ni Kuya Isko. At noong magising ako Tito Makoy, laking tuwa ko kasi nakadilat na ang mga mata ni Kuya Isko. Wala itong imik. Kaya lalo talaga akong nabuhayan. Nagkatinginan kaming dalawa at tila gusto niyang magsalita, ngunit pinigilan ko muna ito. At ilang saglit muli kong tinungo ang nurse station upang ibalita na nagkamalay na si Kuya Isko. Masilan pa rin ang kanyang kalagayan, dadaan pa sa CT scan at X-ray at ng ilang test. Ang kanyang binti Tito Makoy kailangang mai-examine kasi hindi biro ang tinamong pinsala ni Kuya Isko. Kinabukasan Tito Makoy, dumating sina auntie at uncle,
Tuwang-tuwa ang mga ito, hindi na natataranta si Auntie kasi nagkamalay na si Kuya Isko. Lumipas ang 3 araw, Tito Makoy, ganap nang ang ligtas sa kapahamakan si Kuya Isko ayon sa mga manggagamot. Inilipat na ito sa General Ward, kumuha kami ng private room. Umuwi noon si Auntie, ako ang pumalit na nagbabantay kay Kuya Isko. Ilang sandali pa, Tito Makoy, may bisitang dumating. Bisita ni Kuya Isko. Ito ang kanyang syota. Ewan ko ba, Tito Makoy, tila nainis ako ng husto nang makita ko siya. Ano bang ginagawa ng babaeng ito rito? Ayan, Tito Makoy, ang wika ko sa aking sarili. Kaya lang, syota siya ni Kuya Isko, kailangan kong pakitunguhan ng maayos. Pinaupo ko ito sa upuang katabi ng kama ni Kuya Isko. Lumabas ako ng silid, Tito Makoy, kasi baka makita ko pang humalik ito kay Kuya Isko. Ayokong makita ang ganyang tagpo, kaya iniwan ko ang dalawa sa loob ng silid. Total kasi, Tito Makoy, alam ko namang hindi ito gaanong magtatagal. Kaya lang, Tito Makoy, ang nangyari, mahigit ng 3 oras ang nakalipas, hindi pa rin umaalis ang syota ni Kuya Isko. Alam niyo po, kung pwede lang sanang sabihan ko siyang umuwi na, gagawin ko. Kaya lang, Tito Makoy, kalma lang. Kalma lang tayo para kay Kuya Isko. Makalipas nga ang mahigit kalahating oras pa, nagpaalam na ito. Ngunit, Tito Makoy, nabwisit ako ng husto kasi kitang-kita ko itong humalik kay Kuya Isko sa labi. Yun pa naman ang ayaw na ayaw kong makita talaga. Sa CT scan at x-ray na ginawa, maayos naman, walang damage sa utak ni Kuya Isko kahit na nabagok ang ulo nito sa aksidente. Liban lang sa kanyang binti na kinakailangan talagang dumaan sa operasyon. Dumating na rin ang mga kapatid niya galing sa Manila upang umalalay. Hanggang nga sa tuluyang na-discharge si Kuya Isko sa ospital, ngunit masilang pag-aalaga ang kinakailangan. Hindi siya pwedeng tumayo kasi ang dalawang binti nito pareho may sugat. Hindi pwedeng pwersahin, lalong-lalo na ang kanyang kanang binti. Ito kasi ang malubhang nasugatan at inoperahan. Itong si Kuya Isko marahil nahihiya sa kanyang nanay at mga kapatid kung magpapalit ng damit pambaba at pantaas. Kaya ako ang gumagawa nito, Tito Makoy. Ako ang umaalalay talaga kay Kuya Isko. Kahit nasa kanyang pagdumi, ako ang nagpapadumi at ako na rin ang nagpapaligo sa kanya. Sa akin kasi, Tito Makoy, sanay na siyang nakikita ko ang masisilang bahagi ng kanyang katawan. Alam mo, Tito Makoy, minsan nga nagbibiroan kaming pareho ni Kuya Isko. Kung kami lang ang nasa bahay nila, wala sina Auntie. Umalis na kasi ang kanyang mga kapatid, bumalik na ng Manila. Kuya Isko, bakit ka naman nahihiya kina Auntie at Uncle? Magulang mo yun. Gusto mo ba iba ang nakakakita dyan sa Scooby-Dooby mo? Ito, Tito Makoy, ang tanong kong nanunokso kay Kuya Isko. Bakit ikaw? Nag-i-enjoy ka naman sa katitingin at sa pasimpleng pahawak mo nito. Iyan, Tito Makoy, ang sagot niya sa akin. Kaya lang, sige, kung napapagod ka na, hayaan mo na lang ako. Pwede na sigurong pilitin ko ang mga binti ko. Iyan, Tito Makoy, ang pagpapatuloy ni Kuya Isko na nag-i-emote na. Naku naman, Kuya Isko, siyempre hindi. Hindi ako napapagod at siyempre gustong gusto kong nakikita yan. Ano kaya kung tawagan ko si Eunice upang mayroon akong karelyebo sa pagpapalit ng damit mo? Yan, Tito Makoy, ang wika at tawang-tawa ko kay Kuya Isko. Tarantado ka talaga, Tato. Yan, Tito Makoy, ang wika ni Kuya Isko na tumatawa. Yun nga palang syuta niya si Eunice ni hindi man lang dumalaw na muli kay Kuya Isko mula noong isang beses na dumalaw siya sa ospital. Dahil sa aksidente, Tito Makoy, tuluyan nang nawala ang pangarap ni Kuya Iskong maging kawani ng Philippine Army, yung Engineering Brigade. Hindi na siya pwede.
Nakakalakad siya ngunit papilay-pilay na ito. Ako naman Tito Makoy, matagumpay na nagtapos ng civil engineering at nakapasa rin kaagad sa licensure exam, one take lang. Tuwang-tuwa lahat sa amin. Yung magkatabing bahay raw, dalawa ang engineer na nakatira. Ngunit ang problema Tito Makoy, kailangan kong umalis kasi kinuha na ako bilang junior engineer sa isang construction firm sa katabing lalawigan. Ito ang pinakamalaking construction firm sa lalawigan. Si Kuya Isko kinakailangang maiwan. Alam ko na Tito Makoy kung ano ang sunod na mangyayari. Bababa ng masyado ang moral ni Kuya Isko. Pwede pa naman siyang magtrabaho ngunit sa opisina na lang sa gobyerno. Kaya lang Tito Makoy, alam mo naman dito sa atin, kinakailangan mayroon kang kapit upang makapasok sa gobyerno. Ang problema, ang pamilya namin, wala kaming kakilala sa kahit anong sangay ng gobyerno. At sa aking pagtatrabaho makalipas ang 3 buwan, Biyernes noon, hapon, pag uwi ko sa amin, inaya ko si Kuya Isko. Sakay ng aking motorsiklo, pumunta kami sa isang beach resort. Ito'y bilang treat ko kay Kuya Isko. Matagal na rin kasi kaming hindi nagkaka-jamming buhat nang maaksidente siya kasi ako naging busy sa pag-aaral, nag-review at ngayon nagtatrabaho. Si Kuya Isko naman dumaan sa therapy. Sinadya ko Tito Makoy na lumayo kaming dalawa upang masulo namin ang oras na ito. Pagpasok namin sa cottage room na inupahan ko, ako na talaga Tito Makoy ang unang gumawa ng hakbang. Habang naghihintay kami ng in-order kong pagkain, niyakap-yakap ko na si Kuya Isko at hinahalik-halikan upang ipakita ko sa kanya na siya pa rin ang Kuya Isko ko. Ako pa rin ang kanyang baby boy. At gagawin pa rin namin ang aming ginagawa noon. Walang drama, walang nag-i-emote, mainit kaming nagyayakapan. At natigil lang ito Tito Makoy nang mag-doorbell ang waiter na nagdala ng in-order kong pagkain. Pakaalis nang nagdala ng pagkain, kaagad kong nilak ang pintuan at nagpatuloy kaming dalawa. Ramdam ko ang labis na pananabik namin sa bawat isa, kaya pumasok na kaming tuluyan sa silid-tulugan. Ngayon ko lang muling kayakap itong si Kuya Isko pakalipas ng mahaba-habang panahon. Kaya sabik na sabik ako sa kanya Tito Makoy, ganoon din siya sa akin. Walang kasing tamis ang oras na ito sa aming dalawa. Parang unang pag-uulayaw ng nag-iibigang dalawang tao ang aming ginawa at kapwa namin sinigurong masisiyahan ang bawat isa sa amin. Nanatili kami sa resort buong magdamag at buong maghapon. Inilaan talaga namin ang oras na ito para sa aming dalawa. Sabadong gabi na nang umuwi kami at dumating sa bahay. Dumaraan ang mga araw Tito Makoy, naging busy na akong masyado sa aking trabaho. Marami na kasing responsibilidad ang ibinigay sa akin. Kaya dumadalang na rin ang pag-uwi ko sa bahay namin. Maging ang mga magulang ko at kapatid, bibihira na nila akong makasama. Buti na nga lang Tito Makoy kasi binata na rin ang kapatid kong bunso, yung sumunod sa akin. Kaya hindi na ako gaanong nag-aalala sa kanila. Si Kuya Isko naman napapansin kong malungkot dahil sa kalagayan niya, naka-standby lang sa bahay nila, bagot na bagot. Nagiging mainitin na ang ulo nito at madali nang mapikon Tito Makoy. Hindi ko na nga ito binibiro ng medyo seryosong biro. Total Tito Makoy, engineer itong si Kuya Isko, marunong siyang mag-AutoCAD. Kaya iningganyo ko na lang siyang gumawa ng mga designs at hasain pang lalo ang kanyang kaalaman sa designing gamit ang AutoCAD. Umalbor siya sa akin ng isang desktop computer, yung mataas daw ang specification. Kaya Tito Makoy, walang pagdadalawang isip na binilhan ko siya ng desktop. Ito na ngayon ang kanyang pinagkakaabalahan. Pumili ako sa mga ginawa niyang disenyo, yung tingin ko maganda. Dinala ko ito sa aming opisina at ipinakita ko sa may-ari ng construction firm, maging sa head engineer namin. Nagustuhan nila ang disenyo ni Kuya Isko. Alam niyo po, ang plano ko sana ay bayaran nila si Kuya Isko sa kanyang mga ginagawang disenyo kung kukunin ito ng aming kumpanya. Ngunit isang araw, umuwi ako sa amin. Nalaman ko Tito Makoy na ang isang kapatid ni Kuya Isko na nasa Manila
kasama ang buong pamilya, umuwi sa probinsya dahil nawalan ng trabaho ang mag-asawa. Kaya sa probinsya na muna mamimirmihan. Doon sa bahay nila nakatira, sa bahay ni na Kuya Isko. Tato, hindi ako tatagal sa ganitong kalagayan ko. Tingnan mo, nandito ako sa bahay. Narito pa ang pamilya ng kapatid ko. Lalo kong nakikita ang pagiging inutil ko. Tato, ayoko ng ganito. Yan Tito Makoy ang pagdaing ni Kuya Isko sa akin. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang magkaroon ng trabaho upang hindi siya maging pabigat sa pamilya nila. Umalis sa kanilang bahay at maghanap buhay ng kagaya ko. Kaya Tito Makoy, nirekomenda ko si Kuya Isko sa aming construction firm. Nakunin na lang namin para magdisenyo ng gusali o kaya tulay na ipipresenta namin sa bidding. Tutal, wala namang problema ito kasi nakakalakad naman si Kuya Isko ng mabilis. Hindi nga lang talaga pwedeng patakbuhin. Kung site visit ang kailangan, magagawa ito ni Kuya Isko. At sa aking pakiusap na iyon Tito Makoy, natanggap si Kuya Isko kahit na hindi pa nila ito nakikita. Ang sabi lang nila sa akin, isama ko na raw pagpasok ko sa sunod na linggo at mag-uumpisa na ito ng trabaho. Alam mo Tito Makoy, para akong lumilipad pa uwi. Ngunit pagdating ko sa bahay namin, hindi ko ito sinabi kay Kuya Isko. At pagdating ko, nag-iinerte nga ng kaunti itong si Kuya Isko na naman. Ngunit hindi ko ito gaanong pinapansin. Ang hinanap ko sa kanya Tito Makoy yung mga bagong disenyong kanyang ginawa at marami na naman siyang naipakita sa akin. Tato, baka naman pwede mong ipakiusap ako dyan sa tanggapan nyo. Di ko kaya ang kalagayan kong ito. Yan Tito Makoy ang muli niyang pakiusap sa akin. Linggo ng gabi, oras ng pagbalik ko sa kabilang lalawigan upang pumasok sa trabaho kinabukasan. Pagkatapos kong magbihis, pumunta ako kina Kuya Isko. Kuya Isko, maghanda ka, magdala ka ng mga gamit mo at isasama kita. Yan ang wika ko sa kanya. Tato, bakit mo ako isasama? Yan ang tanong niya sa akin na tila nabuhayan Tito Makoy. Kuya Isko, wag nang maraming tanong. Ano, gusto mong sumama o ayaw? Sagutin mo ako, madali lang akong kausap. Iyan Tito Makoy ang sagot ko sa kanyang papiluso po ng kaunti. Siyempre naman gusto kong sumama, baliw ka pala talaga. Yan ang kanyang sagot sa akin. Ang mga magulang ni Kuya Isko Tito Makoy, basta isasama ko siya, wala ito ni isamang tanong. Ngayon pa, natutuwa nga sila kasi malaking bagay raw kay Kuya Isko na isama ko ito. Sasakay lang kami ng aking motorsiklo papunta sa kabilang lalawigan. Kasi Tito Makoy, wala pa naman akong sasakyan kahit owner type jeep o kaya chikot. Wala pa ako noon. Hindi naman gaanong malayo, mahigit lang isang oras na tatakbuhin ng motorsiklo. Kaya ito na lang ang gagamitin namin. Dumiretso kami sa bahay na aking inuupahan. Ang bahay na inuupahan ko Tito Makoy, malapit lang naman sa construction headquarters namin at opisina. Kinabukasan ang akala ni Kuya Isko iiwanan ko lang siya sa bahay. Nagulat ito nang sabihin kong magbihis siya, magayos at isasama ko siya sa opisina. Gusto ko siyang sorpresahin Tito Makoy. Pagdating namin sa opisina, ipinakilala ko siya sa aming head engineer at maging sa aming big boss, yung may-ari ng construction firm. Pagkatapos siyang makamayan ng aming big boss, Tato, sige na isama mo na siya sa office mo, doon muna siya pansamantala. At ikaw naman, Engineer Garchi Torena, pakiutosan mo ang mga karpintero natin na gumawa ng bagong lamesa para kay Engineer Santa Maria. Sige na, Engineer Santa Maria, welcome dito sa ating company. Umpisa ka na ngayon ng iyong trabaho. Yan ang wika ng aming big boss kay Kuya Isko. Alam mo Tito Makoy, hindi makakibo si Kuya Isko sa kanyang narinig. Pagkatapos kong magpasalamat sa aming boss at sa aming head engineer, hinila ko na papasok sa aking opisina si Kuya Isko. Tato, anong ibig sabihin nito? Yan ang kanyang tanong sa akin. Ano pa? May trabaho ka na.
Ngayon na ang umpisa ng trabaho mo. Iyan Tito Makoy ang pagpapaliwanag ko sa kanya na tuwang-tuwa. Akala ko Tito Makoy walang drama, ngunit humagulhol ito sa loob ng opisina ko. Tuwang-tuwa raw siya at nagpapasalamat sa akin habang ako naman nang aasar sa kanya dahil nga umiiyak ito Tito Makoy. Pag uwi namin sa bahay noong gabi, "Tato, inom tayo. Bili ka ng alak." Gusto kong uminom dahil natutuwa ako. Iyan Tito Makoy ang hinihingi sa akin ni Kuya Isko. Kaya bumili ako ng alak upang mag-celebrate kami. Ngunit hindi lang talaga kami nagpakalasing kasi may trabaho pa kinabukasan. At noong gabing iyon Tito Makoy sa pagtulog namin, ano pa bang aasahan mo, siyempre labing-labing. Ngayon pang kaming dalawa magkasama sa iisang bahay na aking inuupahan. Masaya, panatag pareho ang aming pakiramdam. Nag-uusap kami sa galaw ng aming mga katawan sa aming ginagawa. Maganda ang feedback sa pagtatrabaho ni Kuya Isko. Ang mga disenyong kanyang ginagawa, madalas ito ang nasusunod. Kung hindi man sa kabuuan, ngunit mas marami sa ideya ng kanyang disenyo ang kinukuha ng aming kumpanya. Palagi rin kasama itong si Kuya Isko sa brainstorming sa paggawa ng design na aming gagamitin sa bidding. Malaking pagbabago Tito Makoy ang nakita ko kay Kuya Isko. Bumalik na siya sa kanyang dating sigla. Hindi na ito mainitin ang ulo, hindi kagaya noon na palaging matamlay at hindi ko nga mabiro ng seryosong bagay. Palaging nag-i-emote. Ngayon ibang-iba ang kanyang sigla. Ang kanya nga palang syota si Eunice, tuluyan nang hindi nagpakita sa kanya mula nang maaksidente si Kuya Isko. Ayon kay Kuya Isko, inaasahan niya raw ito at marahil daw nakita niyang baka maging baldado ng tuluyan si Kuya Isko. Marahil iniisip ng kanyang syota na baka maging pabigat ito sa kanya pagdating ng araw. Ngunit ayon kay Kuya Isko, mas maigi na nga raw iyon. Nakita niya kung sino siya sa paningin ni Eunice. Mainam na ito kaysa kung sila ang nagkatuluyan, baka raw kaliwain din lang siya, mahirap na. Ito'y dahil nga sa kanyang kalagayan. Sa ngayon Tito Makoy, nagsasama kami ni Kuya Isko sa isang bubong. Pareho na nagkakaedad, pareho walang planong lumagay sa tahimik sa kasalukuyan. Nasanay na yata kaming dalawa Tito Makoy na kami ang magkasama. At sa haba nga ng panahon na magkasama kami, di na rin talaga maiiwasan ang minsan tuksuhin kami ng mga taong nakapaligid sa amin. Kaya lang Tito Makoy, tinatawanan lang namin ito ni Kuya Isko. Ngunit paminsan-minsan di ko rin maiwasang isipin na darating ang mga ganitong konklusyon na may relasyon kaming dalawa. Kaya lang Tito Makoy, hindi na iyon problema. Sa ngayon, paminsan-minsan na pag-uusapan naming dalawa ang magtayo na ng tuluyan ng sariling construction firm. Yung mga maliliit lang na project para bumukod na rin kami sa aming sariling mapagkakakitaan. Medyo kasi marami-rami na rin ang nakakakilala kay Kuya Isko, ang kanyang mga disenyong ginagawa. Tapos, paisa-isa may nakukontrata na rin kaming maliit na project. Subalit tuloy pa rin ako sa aking trabaho sa construction firm. Hindi naman ito conflict sa aming kumpanya Tito Makoy kasi alam nyo na po, ang construction firm namin, malalaking halaga ng proyekto ang ginagawa. Minsan nga Tito Makoy, nagpahayag na akong magre-resign na sa aming kumpanya. Ngunit sila na rin mismo ang nagsabi sa akin na magpatuloy lang ako sa aking trabaho. Si Kuya Isko nga pala ngayon nag-resign na talaga, ngunit paminsan-minsan tumutulong pa rin sa aming construction firm. May mga consulting works na rin kasing natatanggap itong si Kuya Isko kaya kahit papaano, gumaganda-ganda na ang akyat ng pera sa amin. Bagamat hindi ito kalakihan. Ngunit marami na talaga ang nakakakilala. Sa mga magulang naman namin at pamilya, wala naman Tito Makoy naglalakas ng loob na magtanong kahit kanino sa amin ni Kuya Isko kung ano ba talaga kaming dalawa. Yun nga lang, hindi ko alam kung naaamoy na nila ang tunay na relasyon namin. O kaya maaari namang nasanay na talaga sila na kaming magkasama ni Kuya Isko mula pa noong pagkabata.
Kasi ngayon talaga Tito Makoy ang totoo, mula pagkabata, mahirap kaming paghiwalayin. Hanggang sa lumalaki at tumatanda, palaging kami ang magkasama. Kung ano pa ang posible naming haraping dalawa, hindi namin yan iniisip sa ngayon Tito Makoy. Basta ang mahalaga ngayon, magkasama kami, maganda ang takbo ng aming hanap buhay. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po ibahagi nyo dito sa iyong channel. Ang isa sa mga masugid mong tagapakinig, Tato. Maraming salamat Tato sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, sa tingin ko nga talagang totoong pag-ibig ang nararamdaman at namamagitan sa inyong magpinsan kasi hindi kayo mapaghiwa-hiwalay hanggang ngayon. Mula mga bata pa kayo at hanggang ngayon kayo pa ring dalawa at nagmamahalan nga talaga kayo. Sa panig naman ng pamilya nyo, sa tingin ko nababasa na nila, meron na silang pagdududa kung ano ba talaga ang namamagitan sa inyo. Ngunit walang nagsasalita kasi siguro hindi naman talaga yan problema at tinitingnan ko nga wala naman talagang problema kung kayong dalawa nagmamahalan. At sa iba naman kung tinitingnan nila na mali ang inyong relasyon, kamag-anak mo man yan o hindi, hindi sila sang-ayon sa inyong relasyon, hayaan nyo na lang ang mga taong ayan na mamroblema sa hindi naman talaga nila problema. Ang mahalaga ngayon, nagsasama kayo ng Kuya Isko mo, masaya kayo at maligaya. Sa muli maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, kakaunti lang naman ang nag-comment doon sa sinusundang upload nito, yung kwento ni Ivy na may pamagat na hindi kayang pigilan ang tawag ng katawan. Kaya lahat ko na lang sila isa-shoutout yung mga nag-comment doon. Shoutout sa ating kapatid na nasa Dubai, United Arab Emirates, si Adon Adon Vlogs. Salamat Adon Adon Vlogs sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang ating kasamahan naman na si CJ ng Chicago, Illinois, USA. Nasa Pilipinas pa pala si CJ. Enjoy sa bakasyon CJ at ingat palagi. Salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At syempre shout out sa iyo, kasama na rin ang buong pamilya mo. Ang ating kapatid naman na si August Tihada. August, shout out sa iyo at maraming salamat. Ang isa pang kapatid natin si Gerson, shout out sa iyo Gerson at maraming salamat. Ganoon din ang nakakaaliw na kapatid natin, nakakaaliw ang kanyang comment. Beer for Love, shout out sa iyo at maraming salamat. Ang ating kapatid naman na si Joffer na nasa South Korea, Joffer, shout out sa iyo at maraming salamat. Ang kapatid natin ito, first time ko yatang isa-shout out siya ngayon. Although hindi siya nagpapa-shoutout, nag-comment siya, kaya first time kong isa-shoutout si Rody M. Makapagal. Tama ba yung pagbigkas ko ng handle name mo? Rody M. Makapagal. Shoutout sa iyo at maraming salamat. Ang ating kapatid naman na nasa Jeddah, Saudi Arabia, si Jenalyn Monsale. Jen, shoutout sa iyo at maraming salamat. Si Dominador Patawaran, ang ating kapatid. Dom, shout out sa iyo at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na si Troy Manggibin. Troy, shout out sa iyo at maraming salamat. Ang ating kapatid naman na nasa Hawaii, si Ricky alias Top Gun 1968. Shout out sa iyo Ricky at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na si Tim Gonzales. Timothy Gonzales ng California, USA. Shout out sa iyo Tim at maraming salamat sa inyong lahat sa tuloy-tuloy na pakikinig at tuloy-tuloy niyo akong sinasamahan dito sa ating kwentuhan. Ngayon sa ating mga naghahanap ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team A para doon sa mga ngayon palang nakapakinig dito sa ating kwentuhan. Ang mga pangalang babanggitin ko po, naghahanap yan ng forever. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever ang ating kapatid na si Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laizon, Jason Hanson, Julius Espirito, si Neil R. naghahanap din, Sam Barreto,
Si Ramon Sarmiento, naghahanap din ng ating kapatid na ito. Jor Baril, Rick Gloria at si Ryan Sulihon. Kung naghahanap po kayo ng Forever, pwede nyo silang kontakin. Pakisulat lang sa comment section nitong ating kwentuhan at banggitin nyo po kung sino ang gusto nyong makaugnayan. Sa mga nais namang magpa-shoutout sa muli, pakisulat sa pinakahuling upload upang siguradong mabasa ko yan. Sa susunod na upload, ma-shoutout ko na kayo. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Kung nakikinig nga pala si Ivy, pakibasahin mo na lang yung comment ng ating mga kasamahan. May maganda kang ideyang makukuha dyan kasi halos sa bagay, halos pareho lang naman ng aking napakababaw na advice sa iyo. Kung paano natin mapipigilan ang iyong sakit. Pakibasahin mo na lang doon sa comment portion. Sa muli mga kaibigan, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Tuloy-tuloy niyo akong sinasamahan. Salamat sa tuloy-tuloy na suportang inyong ibinibigay. Mabuhay kayo, ingat palagi at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.